Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa inyong lahat, especially sa ating mga poging opisyal na nasa ating harapan. Yan! Po, ipe-present ko po ay about sa firefighting. Ngayon, kung makinig po kayo, mas maganda, may konti kayong matututunan. Kung hindi po kayo makikinig, wala pong problema. Ngayon, ang target po natin ngayong i-discuss is fire tetrahedron, categories of fire, type of extinguishing agent, Magtatanong naman ako eh. fire and detection and alarm system is didiscuss po ni Sir Third Engineer. And firefighting equipment, category of fire doors. Ngayon, sisimulan na natin po ito dahil ready na kayo, ready na ako, simulan na po natin to. Yeah. Ayan. Firefighting. Parang nasa vlog pa rin. Ganjo, ayan. Ayan, apoy po. In order to ignite the fire, what are the elements required? Ano nga po ba ang kinakailangan na elements para ma-ignite ang fire? Sir, Sino si... Sir, it's sir. Halimbawa, ikaw, Dos. Sa tingin mo, ano ba ang kailangan para magsimula ang sunog? Air, gas, heat. Tayo ay. Tatayo ka para ano, plus 10 ka. Air, gas, tsaka heat. oh, $10 yan. Gas, tsaka heat. Air, gas, saka Heat. heat. Yes, that's right. Tama po si Sir $10 Dos. yan, sir. Ang kailangan po natin para ma-ignite ang fire is air, heat, and gas. Tama, flame. Ngayon po, pag nabuo po yung tatlo na yon, magkakaroon po ng triangle. Doon po yung lumalabas yung chemical reaction na fire. Kaya kung wala po ang isa doon sa air, gas, saka sa flame, ay hindi po mabubuo ang fire. Pwede po ba yun? Totoo po ba yun? Mali. Tama, mali si Sir. Kailangan po yung tatlong element na yon para mabuo natin yung tinatawag na fire. Next. Yung ano, Sir? Flame, flammable, air, saka heat. Dorski. Oxygen, Sir. Tama, Sir. Air kasi, Sir, oxygen na rin po yun. Ang oxygen naman po is always given naman po yan. Yor, kaway ka, Yor. Lagi naman pong nasa presensya natin. Yor, kaway ka sa vlog, Yor. Kahit ang utot ay balik na tawag na oxygen. The fire tetrahedron refers to the four elements required to start and sustain a fire. Sir, yung four, sir, yung chemical reaction, yung nasa gitna po. Ibig sabihin, yung triangle po, pag nabuo yung triangle, makukuha po natin yung nasa gitna, ayun po yung fire. Next natin. Ayan po. Ito po yung sinasabi natin. Pag meron, Linawin mo ako, linawin mo ako. ito po. Triangle. Ito ang fire triangle. Ngayon, kaya po yung sinabi, merong heat, oxygen, fuel. Then, pag nabuo niyo po yung tatlo, magkakaroon po ng chemical reaction na tinatawag na fire. Ayan po kaya nagkasunog yung gilid niyan eh. Dahil nagkaroon ng chemical reaction. Ayan po ang fire triangle. Ngayon, Napakatalino talaga kung lahat. wala po itong kung wala po ang heat, pero ng oxygen sa fuel, hindi mabubuo yung triangle. Hindi natin mabubuo yan, kaya hindi magkakaroon ng fire. Kaya kung mapapansin nyo po, pag sa sa bodega, di ba lagi po natin pinapasara yung pinto, yun doon sa mga fire doors po natin doon. Bakit ba natin sinasara yun? Bakit nga po ba? Sa tingin nyo po, bakit nga po natin dapat isara yung mga pintuan sa bodega? Iyak, sa tingin mo, bakit natin kailangan isara yung pintuan doon sa bodega? Ayog. Any idea? Any comment o ano? Tayo kayo, tayo kayo. Nasa rayon sir, lagi sir, para may kanya tayo kung may sunog. Oo, tama. Sinasara po yun dahil nakabukas. Kasi hindi naman po isasara yun kung nakasara na yun. Amen, amen. Hindi ba? Dahil binibiro ko Tali. kayo. Sinasara po yun para mabawasan po yung oxygen natin na na hindi po natin mabuo yung sa mapatay po natin kahit pa paano yung sa oxygen, hindi po makakapag-create ng tinatawag na chemical reaction ng fuel, heat, and oxygen. Yung po, tama po yun sa Rio. Maraming salamat po dun sa sagot nyo. Then, in-next na po natin. Mag-proceed na po tayo sa atin. Heat, fuel, oxygen equals chemical reaction are the four components of fire tetrahedron. Ayun na po yung
yung sinasabi dyan. Heat, oxygen, fuel. Then pag nagsama-sama po yun, magkakaroon ng chemical reaction ng fire. Ayun lang po yung sinasabi dyan. Okay, mag-next na po tayo. Kung may tanong po kayo, mas magandang huwag na lang. Itutuloy na po natin. Kaya po, heat. Kaway, guys. Nakikita niyo Kaway, po yung kaway. apoy na yan? Ayan, heat yan. Ayan. Fire tetrahedron. Heat must be present in order for ignition to occur. Ayan. Ito po tayo, di ba? Ibig sabihin po, kailangan merong init para mabuo ang apoy. Tinagalog ko lang po. Ayan. Tama po ba pag Tagalog ko? Tama, sir. And different materials have different flash point. Ano nga ba ang flash point? Ibig sabihin daw, ang iba't ibang bagay ay merong mga flash point. Yan. Which mean they ignite at different temperature. So kung ang iba't ibang bagay ay may kanya-kanyang flash point, mag-i-ignite lang po siya pag na-reach niya yung temperature na dapat para sa kanya. Ayun po ang sinasabi niya. Ayun po. May tanong po kayo? Wala na po. Sige po. Mag-proceed na po tayo sa ating next presentation. Ayan po. Flashpoint. Simple lang po yan ng heat. Minute na po. Ganyan. Pag ang tao na high blood, namumula. Ganyan po yan. Ayan po. Kaya pag napuno po natin yung limit, sasabog po yan. Kaya hanggang maaari po, huwag tayo ma-high blood yan. Diba? Sir, parang kung ano ka dun, sir, oh. Ha? Parang may iba na yun, sir. Sir, parang iba na yun, sir. Sige na po, okay. Lumabas na yan dyan. Next na natin. Ayan. Burning fuel also generate heat. Pag tayo po ay nag-burn ng fuel, ay nag-generate po ng heat, which further drives fuel temperatures up. So, pag tayo nagsusunog ng gasolina, nag-generate po ng heat, then tumataas ang temperature. Ganun lang po yun sa Tagalog. Kaya, next na po natin yan. Ayan na po. Sumobra na po ang init. Diba? Ngayon, sa sobrang init, meron na pong pawis na lumalabas. Ayan po. Kaya, wag po natin hahayaan na sobrang init. Kasi pag sumobra po ang init, malamang iiyak tayo. Ayan ang sinasabi yan. Diba? Kaya, next na po natin yan. Fire tetrahedron fuel. No fire can begin if no material is available. Tama nga naman. Kung walang materials na available sa paligid, bakit may masusunog? Diba? Halimbawa, yung sa isang box, wala naman laman yun, hindi masusunog yun. Ganun lang ang kasimple. Kung walang available, halimbawa, halimbawa natin yung bodega. Ang halimbawa sa bodega, walang tulo ng mga langis. Oxygen is always present dyan. Tapos walang init. So meron ka lang oxygen na present and yung init, halimbawa kaya nito malamig, walang mangyayaring sunog. Diba? Kunyari, walang mga langis na tutulo-tulo dyan. Ngayon, kung halimbawa, wag naman po may langis na tutulo-tulo, lalagyan ng init, ayun po ang magsisimula ng fire. Pero kung wala naman po, hindi mabubuo ang fire. Ayun nga po yung sinasabi doon sa fire triangle. Fuel, heat, oxygen, and chemical reaction. Ayan po. Ayan na nga, sinasabi, pulo ng langis po. So, Dos ka muna, dos. kung may makita po kayo, halimbawa sa bodega, may tumutulong langis, for the safety of everyone, pakipunasan nyo na lang po yun. Kasi, hindi naman natin masabi, wag naman, baka mag-cause ng sunog yun. Eh kung pinunasan natin yun, napatay natin yung flammable. So, napatay natin yung sunog. Pero yun, prevention is better than cure. Kaya, kung may makita po kayo na something hindi maganda sa paningin nyo, pero okay na po yun. Pag may something na hindi maganda sa paningin nyo, ayusin na lang po natin. Para ligtas tayong lahat at uuwi tayong lahat ng masaya. Next na po natin. Ayan
po. Huwag yun, pre. Regaway, pre. Alcohol and Shoutout, shoutout. apoy. Paper, oil, wood, and fabrics are all flammable materials. Ayan. Mukha mo na tayo. Putok mo na. Paper, oil, wood, and fabrics are flammable materials. Sa bodega or sa engine room, meron tayong fabrics, meron tayong oil, meron tayong wood. Tama po ba? Kaya dapat po, ingatan natin na huwag nang magkaroon ng chemical reaction dahil yung paper, oil, woods, fabrics ay mabilis pong masunog. Especially in engine room. Meron pong heat, merong oxygen, ano na lang po ang kailangan? Flame na lang po, magkakaroon na po ng sunog. Kaya very risky po na makumpleto natin yung fire tetrahedral, yung fire triangle. Next na po natin. So wala naman po Kapits. ito, picture lang ng wood and paper. na lang. Kalasir na lang. Any of these can Basa mo serve na lang as agad. fuel for fire. Yan po, yung paper, woods, and fabric, ayan po ang pagkain ng apoy. Ngayon, kung magsimulan po ng apoy, makasunog po ng paper, fabrics, or wood, mas lalo pa pong lalakas ang apoy. Kaya, i-avoid po natin na i-safety natin yung mga ganyang bagay. Next po, store this fuel properly to avoid creating fire. Ayan na nga po. Gaya na sinasabi ko, itabi po natin sa tamang lagayan, hindi po natin pabayaan na pwedeng pakalat-kalat yan dahil yan po, mga materials na yan ay mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng sunog. Kaya, safety first. Itatago po natin sa tamang lagayan. Ganun lang po. Ngayon po, nandito na po tayo sa oxygen. Ano nga po ang sinasabi sa oxygen? Fuel burning requires oxygen. Ang nasusunog daw, syempre kailangan ng oxygen. Yun nga po yung pinag-uusapan natin. As the gas reacts with the fuel, release heat and CO2. Yun po. Next na natin. Wala nang magandang sinasabi yan. Next na po natin. Ayan. With 21% oxygen in the atmosphere, there is an ample oxygen to trigger a fire. If the other two components are present. Kaya nga po nasabi ko, ang oxygen ay laging present. 21% po. So kung may oxygen, may heat, and may flammable, any flammable, magkikreate po ng fire. Lagi pong given ang oxygen. Kahit saan po tayo magpunta. Kasi kung wala nga pong oxygen, hindi tayo makakahinga. Ayan po. Chemical chain reaction. Ang chemical chain reaction naman po, ito nga po yung sinasabi ko. Pag nabuo natin yung flame, heat, and oxygen, is magkakaroon po ng chemical reaction na tinatawag na fire. Fire tetrahedral chemical chain reaction. When fuel and oxygen are heated, molecular activity increases. Ayun nga lang po yung sinasabi dyan. Pagka fuel, oxygen ay nagsama, magkakaroon lang po ng tinatawag na chemical reaction. Ulit-ulit lang naman po i-discuss na yan. Pero pinapasimple lang po natin yung sa mga bagay na madaling maintindihan. Kaya kung may tanong po kayo, tago nyo na lang po. Dahil mahirap po po mag-isip ito. Ayan po. A self-sustaining chemical reaction occurs when properly heated. Ayan, nagkakaroon po ng chemical reaction, nag-expand pag nainitan po ang mga bagay-bagay. Halimbawa, yung ano po, ayan na upuan. Pag nainitan yan, niliteran natin yan, magkakaroon po ng chemical reaction yan, masusunog yan. Huwag na siya. Chemical reactions eventually escalate to the point where no external ignition source is required to propagate the fire. Yun lang po. Ganun lang din po yung sinasabi. Ayan, chemical reaction. Once ignited, the chain reaction will continue either
sunog, wag naman po sana, kaya wag natin papabayaan, gaya nga po sabi ko, pag may nakita kayong bagay na magiging dahilan ng sunog, is i-secure nyo na po para safety tayo lahat, safety kayo, at safety yung buong barko. Ayan. All available fuel is used. The fuel and oxygen are withdrawn. The temperature is decreased by cooling. The number of excited molecule is reduced and the chain reaction is broken. Yun. Ibig sabihin, pag nabuo na po ang chain reaction, papatayin lang po natin yung isa to. Halimbawa, pag nagkaroon ng sunog sa galing, ang ginagamit po natin ay CO2 na fire extinguisher. Tama po ba? Yung naka-standby po dyan. Bakit po CO2? Kasi ang CO2 po ay pinapatay niya yung oxygen na nagsusunog na bagay. Ayun po, kaya yung nakatambay po natin dyan na fire extinguisher is CO2 po. Categories of fire. Types of fire. Organic material, class A. Paper, coal, fabric, wood, etc. Ayun po ang tinatawag na class A fire. Doon naman po tayo sa class B fire. Flammable liquids. Ang flammable liquids naman po, yung mga liquids na nagpe-flammable bunker, kaya nagkubin yun, yung ayun po, flammable liquid. Then, FO, paint, grease, etc. Ayan po yung mga sample niya. Mga sample ng flammable liquids. LO, FO, paint, grease, etc. Yan. Kasama po yung cooking oil. Class C, flammable gases. Ito naman ang class C. Ito, butane, methane, etc. Ito, kaya either kadalasan ikaw ang nagagamit ng mga yan. Kaya, ayan ang tinatawag na class C fire. And, punta na po tayo sa class D fire, is metal fire. Aluminum, magnesium, lithium, etc. Yun lang yung mga sinabi dyan. Then, next na po natin, meron na po ngayong bago, class E fire. Ito na po yung electrical equipment. Dati wala pa po yan. Na-invento lang nung naka-invento yan. Na magkaroon ng class E fire. Kaya meron na po tayo ngayong E. Yan. Computer, servers, etc. Kaya na-invento po yan dahil meron tayo computer, servers, etc. Meron po yan dito kaya na-invento yan ng kamakailan. Electric equipment, yan. Oy sir, ano? Fake news sir. Sir. Ayun, may F pa na lumabas. Sir, fake news yun sir. Nagkaroon ng cooking oil. Ayun po, bagong invento lang din to na kamakailan. Hinago na po. Ngayon po nagkaroon ng revision na yung cooking oil, ilagay na lang natin sa F. Ayan po. Ngayon olive oil and fats. Kaka-revise lang sir ah. Abilis. Yan. Type of extinguishing agent. Yan, next natin yan. Ito po. Ang sinasabi dyan, ito po yung fire extinguisher natin. Halimbawa, ito po ang fire extinguisher natin. Ano po ang sinasabi? Tatandaan niyo po itong salita na PASS. P-A-S-S-S. O dyan po, may nakita tayong sunog. Uy, pass! Ano pong gawin natin? Kunin po natin. Pasa natin ito sa kasama natin. Kaya nyo apoy. Ano po, di ba? Bakit? Safety first nga po eh. Di ba? Nakita ko ito sir, tirahin mo ito sir. Di ba? Pass. Hindi po yan. Ito po talaga yan. Pero, halimbawa, may nakita po tayo, fire. May fire. Siyempre, gagawin po natin, initial action po natin. Ano ang initial action natin? Ano ang initial action natin? Kaya ano ang initial action? Halimbawa, may nakita kang sunog sa engine room. Ano ang gagawin mo? Investigate mo. Paano i-investigate mo? Okay naman yung sunog, medyo malaki na. Kailangan lang dito. Una glasses. Ano klase yun? Saan galing talaga? Oo. Malaki na. Pero, tama yung sinasabi po ni Sir Kim. Pagka nakita niyo yung fire, investigatean niyo muna.
okay naman yung sunog, medyo kumakalat na. Puro may langis-langis, class B to. And tatawag ko na ba? Mamaya na lang siguro. Yeah. Hindi po. Kasi kaya nakita kayo na sunog, gawan niyo po, initial action, kunin niyo po yung fire extinguisher. Ito po, nakuha niya. Ayan, gamitin niyo yung pass. Kunyari, nakasalikod mo si Kuya Peter. Kuya Peter, tirahin mo. Ito, pasa mo meron. Hindi, ganito ang gagawin. Pull the pin. Tanggalin mo yung pin. Ayan, tanggalin mo lang yan. Pagkatanggal yan, meron ka lang, tutok mo. Tutok mo. Aim. Then, pagka-aim mo, squeeze. Pagka-squeeze mo, sweep mo ng left or right or up and down. Ako kayong sunog. Ganun lang kasimple yun. Ayun, hindi siya kasi. Galing, galing. Hindi na tayo darating doon sa point. Kung in-investigate mo yun, lalaki lang yun. Just hanggang matataramdam tayong lahat. Eh kung binomba mo na agad, malay mo na patay mo, superhero ka pa. Di ba? Ganun lang ano. Ayun lang. Ayun lang po. Tatandaan nyo po. Ulitin ko po. Pass. Pull the pin. Ito po ang pin. In the nozzle. Itutok po natin yung nozzle. Kaya yung ballpen na susunog. Then, squeeze po natin. Toto nyo na po. Huwag nyo nagtipirin. Marami tayo nito. Tapos, then sweep nyo na lang left and right or up and down. Yun na po yun. Pero kasi pinag-intindihin nyo, pass. Okay, next up na tayo. Ayan po. Yung dalawa na pala extinguisher para mabuha. Ayan po. Dry powder. 282 bottle. Kaya nga po sabi ko, huwag nyo natin pirin, meron tayo 282 niyan. Capacity niya, 5 kg. Location, cargo hold, accommodation, light bulbs, battery room. Doon nyo po makikita yan. Yung dry powder po natin, makikita nyo kahit saan yan. Sa accommodation, sa light bulb, sa battery room. Kaya 282 po yan. Wala sir, ano yan? Sir. Ayan. Ito yung sa engine room. Makikita to doon sa engine. Wala ko wala, sir. Ano sir tayo pa? Ito, yung sa engine room. Ayan na, dry chemical, 1 bottle, 40 kilograms. Ayan po yung nasa may pintuan. Yung sa may pintuan ng engine room, pagtaas, bago po kayo pumasok. Makikita nyo po yan doon. Sa laki niyan eh. Ayan. Location, engine room. Ayan, doon nyo lang po yung makikita. Huwag nyo na i-testing, okay po yan. Ayan. Class A, B, C, D, and E. Then, mag-next na po tayo. Ano nga po ulit yung ano? Class A, Kuya Julius, ano nga po yung class A? Yes. Ang class B po, ang class B, Jerpy, ano ang class B? Liquid, sir. Liquid pa yun. Ang galing nila, nakikinig kayo kaya masayang-masaya po ako at may natutunan. Yun. Magpuproceed na po tayo, tama po yun. Glass, food, mga liquid, mga kung ano na yan. Next na natin yan. Ito naman po, fire extinguisher. Foam, 19 bottles. Capacity, 9 liters. Ito po, makikita rin po ito sa engine room. Ayan, engine room. Location, engine room. Ayan po, kasama niya yan. Hindi yan. Ayan, malaki yan. Yan. Foam, with 2 bottles. Meron po tayong 2 bottles yan. Capacity, 45 liters. Location, engine room po rin po. Class AMP po siya, ginagamit. Ito naman po, carbon dioxide, CO2, 10 bottles. Capacity, 6.8 kg. Ayan na natin yan, basta gumagana. Ang location niya, sa bridge, sa galley, fire station 1, engine control room, engine workshop. Nagagamit siya sa Class B and Class E. Ano nga po uli ang Class E? Ano ang Class E fire? Sir Joseph, ano po ang Class E? Electrical, yes, that's right. Tama po yun. Electrical, Class E fire. Bagong gawa lang po yan. Yan. Ito na po tayo. Next na natin yan. Yan. Ito po. Ito, ang Class A fire ay ginagamit natin water fire extinguisher.
Ayan po, may check. Hindi pwede ang water fire extinguisher sa Class B, Class C, Class D, and Class E. Ayan po. Kaya may check po siya dito. Meron din po ang foam. Ang foam po ay pwede sa Class A fire, foam. Pwede po siya sa Class B fire, kaya may check. Hindi po siya pwede sa Class C fire, ang foam. Hindi rin po siya pwede sa D, at hindi rin po siya pwede sa E. So, ibig sabihin, ang foam ay para lamang po sa A and B. Ayan po, dry powder. Ayan po. Kaya maraming dry powder dito sa akomodasyon, sa bodega, at sa lahat. Dahil pwede po siya sa lahat ng klase ng fire. A, B, C, D, and E. Kaya kung makikita nyo po, ayan ang pinakamarami nating fire extinguisher dito sa barko. Yung dry powder po. Ito po, yan. Yung sana ko. Ayan po. Kasi po, itong dry powder, sabi nung naka-invento nito, pwede po sa lahat ng klase ng fire. A, B, C, D, and E. And ang CO2 ay ginagamit sa flammable liquids. Gaya lang sa engine room, sa cooking oil, mga ganyan-ganyan. Hindi siya pwede sa Class C. Hindi rin siya pwede sa D, and pwede siya sa E, electric fire. Firefighting tools, protective gears. Ito na. Pag may sunog, syempre, safety first, kailangan natin protektahan yung sarili natin. Fireman suit, ginagamit po ito para yung fireman ay maprotektahan niya yung sarili niya laban sa sunog. Ito po, ang package ng fireman suit. Helmet with black lava. Ano to? Balak lava. Balak lava. Natutuloy na po ako eh. Medyo nagugutom na po ako. Kasi ano po nung malabot man na ito to? Fireman's outfit, upper and lower, fire boots, fireproof boots, fireproof gloves, fire axe, fireproof flashlight, fireproof radio, fire line. Ito po. Pagka may fire line po, si fireman, tatandaan niyo po yung salita O. Ano nga po ba yung O? Nakasulat naman. Okay. O is for okay. A is for advance. Then, T is take slack and help. Papaliwanag ko po. Halimbawa, si fireman po, may tali po siya na, yung tali po na fire line. Ngayon po, one pull. Tapos nararamdaman niya isa, ay hinila niya ng isa. Okay daw. Tapos, siya, hila siya ng dalawa. Hila niya ng dalawa, 1, 2. Ay, naramdaman na naman ng umahawak. Dalawa. Okay, advance. Ibig sabihin na advance, iyari lang mo yun. Huwag mo bibirahin kasi kung papapasok yung pagbira mo sa tatlo. 1, 2, 3. Slack, slack, slack. O, ariyan mo. Ngayon, i-slack mo yung lifeline. Then pag nag-apat na siya, 1, 2, 3, 4. Help na yun. Tulong na yung hinihingi niya. So, si fireman na yung i-rescue. Kailangan niya na ng backup. Kailangan na ng batras o gano'n. Help na. Yan. Iskaba. Self-contained breathing apparatus with regulator. Kasi natin yan, alamin yung specs pa yan. Thank you na po. Yun lamang po. Maraming salamat sa pagkakas. Pinabilis.